Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Mari po ba na tayong lahat ay tumayo at tayo ay sama-samang magpuri, itaas ang pangalan ng ating Panginoon. You know, we are so excited sa gagawin muli ng ating Panginoon sa araw na to. Amen? So let us give our highest praise to the Lord. Hallelujah! Praise your name, Jesus! Come on, we clap our hands to the Lord.
our prayer today. Come on. Take me deep within. Sing it to the Lord, we say. Spirit, lead me where I trust this way that so walks. Jesus. Let me walk upon the waters. I pray. Call Take me deeper. Take me deeper than my feet could ever wander. We open our hearts to the Lord. Come on. In the presence of my Spirit, lead me. Spirit, lead me where my trust is without. Yes, God. Let me walk upon the waters wherever you would call me, Lord. Could
Amen. Thank you, Jesus. Salamat po, worship team. Such a powerful and encouraging presence of God ang naramdaman na naman natin this morning. Happy Sunday, Cornerstone Marikina. Grabe, antik po ng presence ni God na naramdaman natin. Amen po ba? Magiging tik din kaya ang pag-response natin ngayong pagdating naman po sa giving. Last week of June na po ang session natin po ay ang team natin na call and responses. Hold your breath, hindi po ako ang magpipreach, ad-lib ko lang po ito. Anyway, by the way, highway, by next week po ay papasok na naman po tayo sa another usapin sa buwan ng July. Ito po ay ang about generosity. Every Sunday po, part po ng service natin ang giving, right? Tanong, baka yung iba po sa atin, ito ay nagiging tanong din nila sa kanilang mga sarili. Bakit ba ako magbibigay sa church? Nagke-question po usually, baka yung iba sa atin. Alam niyo po ba, pagdating sa church, pinag-uusapan po talaga ang pera o money matters pagdating sa Biblia. Sabi sa Corinthians 16:2-4, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin nyo upang huwag nang maghingi pa ng tulong pagpunta ko riyan. Ito po ay sinabi ni Paul sa mga church sa Corinthians. Dito sa binasa natin, ito yung kinausap ni Paul ang mga taga-Corinthians church tungkol sa kanilang kaperahan para tulungan yung mga poor Christians sa Jerusalem dahil sila yung nagsusupport sa mga widows at nung time na yan at na-experience nila yung mga tagutom. At isa nga sa binigay na example ni Paul ay ang Macedonian church kung paano sila naging generous giver despite sa pinagdaanan nilang extreme poverty and trials. Makikita natin kung paano in-express ni Paul yung heart ng isang giver na kahit ano pa ang situation, meron tayo o mga suliranin pa ang kinakaharap natin, maging generous pa rin tayo pagdating sa pagbibigay. They take it seriously, yung pagiging generous nila dahil automatically nag-i-start sa kanilang puso ang pagbibigay. At ito ang gusto ni Paul na matutunan ng mga Christian church, even nowadays, ang pagkakaroon ng generous heart at mag-excel sa pagbibigay. Amen? Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for this moment. Lord, na inalaw mo kami to be part of this church. At maging daluyan po kami ng blessing, hindi lang para sa amin o maging sa pamilya namin, higit sa lahat para sa church na ito. I pray, Lord, na patuloy niyo po kaming turuan kung paano maging good steward, hindi lang pagdating sa kaperahan, kundi paano po namin patuloy na aalagaan ang lahat ng bagay na pinagkatiwala niyo po sa aming simbahan. Patuloy niyo po kaming turuan na mahalin ang lahat ng bagay na pinagkatiwala niyo sa amin, gaano man yan kaliit, kahit simpleng upuan man lang yan, ilaw, hanggang sa mga sound system, etc. Ano man ang meron ng simbahan namin, lahat po ng iyan, it was you, O God, ang nag-provide para magkaroon po kami ng lahat ng yan. Kaya sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Lord Jesus, truly without your grace and mercy, we are nothing. In Jesus' name we pray, Amen. Maaari na po tayong magbigay. Amen. Purihin po ang Diyos. Minsan pa, malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. And good to see you po ngayong linggo. At meron lang po tayo ilang mga anunsyo, no? Patuloy po ang ating church na gumagawa po ng ating mga gawain para tayo ay makapag-serve kay Lord. Unang-una po ang prayer night. Meron po tayo sa Emmaus Garden po every 6 p.m. And we also have different services po like in Thursday, service po natin sa mga walang chance, nakatulog, nahimbing. Pwede po tayo maka-attend every Thursday po dito po sa ating church, 5 p.m. po, head by Sister Avic. We have Region service po
kung meron po tayong mga youth na kakilala, wag po tayong magdalawang isip na imbitahan natin sila, no? Na maka-attend po. Every Saturday, 6 p.m. We have also Sunday service, 10 a.m. po and 5 p.m. We also have cell groups. So, i-reawaken po natin to. Kausapin po natin ating mga church leader. Ang kilang po ay magtanong. Wala pong bayad. Open po ang ating messenger, FB page. Mas maganda po yung ating mga katabi, tanongin natin. At we have also worship night on July 27, 6 p.m. po, Saturday. And syempre, pinakahintay po natin yung ating 14th year anniversary. Palakpakan po natin si Lord. Nakapagsisave na po ba tayo ng ating may offer kay Lord? 14th year anniversary po natin. Ang ating team ay Breakthrough. 10 a.m. po dito sa ating church. And available na din po ang ating mga t-shirt na nagkakahalaga pong 400. Ayan, maaga-aga po kasi mag-alat na tayo ng size natin. Kung pakiramdam nyo, breakthrough rin yung katawan, i-double natin yung ating size. So, we can also order yung ating mga kakilala to bless them to have the shirt. And, ayun po. Tama po, yun po yung ating mga announcement. At soon pa, marami pa po tayong mga activities for us na gagawin po sa ating church. Masarap pong mag-serve kay Lord. Yes. Amen po ba? Isang malakas na amen. Amen. At hindi ko na po patatagalin para po makinig ng salita ng Diyos. I-ready na po natin ang ating puso't isipan. Isa po ito sa iniidolo ko. Simula pa po ng pagtapa ko sa church 2018, siya po yung isa sa mga unang nag-approach po sa akin. So kung gusto nyo pong may dadalhin kayo, ipa-approach nyo po sa ating preacher for today. Walang iba po kundi si Brother Jamir. Amen. Purihin ng Diyos sa buhay ni Brother Jamir. Thank you, Idol. Good morning po, good morning. Kakulay ko po yung ating stage po na backdrop. Yan. So ayun, today mag-uusap ulit tayo about sa calling and responses. So buong buwan yan yung ating pag-uusapan, no? Puro calling. Naumay na ba kayo? Di pa naman siguro, no? And speaking of calling, alam nyo ba saan galing yung history ng cellphones natin, mobile cellphones? Yan, galing to sa telepono. Alam nyo po ba sino nag-invento ng telepono? Sino po? Ayun, si Alex. Ang galing, galing. Galing yung joke. Top one. Ang galing. So yun, si Alexander Graham Bell, siya po yung nag-invent ng ating telepono. And noong March 10, 1876, doon naman naitala yung kauna-unahang phone call or phone conversation. So ang gumawa nun si Alexander Graham Bell pa rin. And tinawagan niya yung kanyang assistant na si Thomas Watson. So sabi niya kay Mr. Watson, sabi niya, Mr. Watson, sa telepono ha, Mr. Watson, come here. I want to see you. Yun na sabi niya. And from that moment, and by the help of technology, continuously nag-evolve yung ating telepono. And hanggang sa ngayon, di ba? Meron na tayong mga smartphones. And ayun, marami na nadagdag sa features ng phones natin. Meron na siyang kalendaryo, pwede na siya alarm clock, pwede na siyang mag-games, pwede na siyang, radyo, pwede ka nang video, mag-photo, ang dami na nadagdag, di ba? And masasabi natin, kung ang cellphone mo ay para sa tawag lang, di ba? Kulang kung call lang. So, kaya yun ang title ng ating message for today, kulang kung call lang. At gaya nga ng sinabi ni Alexander Graham Bell kay Mr. Watson, sabi niya, yun nga yung, Mr. Watson, come here, I want to see you. I can hear God saying, nabasa ko to, parang narinig ko si Lord, sinasabi niya sa akin, Mr. Jamir, come here, I want to see you. And right now, sinasabi din ni Lord sa inyo ngayon, Mr. Carl or Mr. Marquin or Miss Jamie or kung sino man sa inyong lahat, come here, I want to see you. Gusto tayong imbitahan ni Lord ngayong umaga na mag-respond dun sa pagpanawagan niya sa atin. Amen? And hindi lang pwedeng may panawagan lang tayo kasi I'm sure lahat tayo meron, di ba? Kaya nga tayo nandito kasi we are called. Pero hindi lang dapat
doon natatapos yon, di ba? Dapat, meron din tayong response. Kasi, what would you feel kung, halimbawa, ikaw, tawag ka ng tawag sa isang tao. For example, yung partner mo, asawa mo, boyfriend, girlfriend mo, tinatawagan mo, hindi sumasagot. Di ba? Ilang tawag ka na, hindi sumasagot, nakakainis. O kaya yung anak mo, hindi pa rin umuuwi. Tatawagan mo. Tapos send ka ng voice message, hindi nag-response, di ba? What would you feel, di ba? You will feel bad and di ba? Medyo nakaka-hurt siya. And let us stop doing the same kay Lord. Amen ba? Amen. Yon. So today, I will share 3 things na we must do in response to God's calling. So, una na dyan, ang call lang, dapat may response. Kulang ang call lang, dapat may response. Ito, meron akong office mate, kapag kami tumatawag sa kanya na number lang, hindi niya sinasagot. Kahit ilang beses pa tumawag yan, hindi niya sasagutin. Diba? Lalo kapag hindi naka-register dun sa sa contact list niya or sa phone niya. Yan. Pero ako, sinasagot ko kapag kahit number lang, sagutin ko kasi baka parcel, kasi di ba yung mga rider, bigla lang tatawag yan eh. So sinasagot ko. Yan. Pero sa kanya, hindi. And I'm sure, di ba, meron naman sa atin ganun din eh. Parang si PA ata kagabi. Tumatawag ako kay PA. Hindi naka-register yung number ko. Hindi niya ako sinasagot. Pero baka nagde-drive lang siya. Pero tinext niya naman ako. Tapos yun, nag-text din ako sa kanya. So, ganun din. Minsan, kailangan i-text mo na di ba? Kasi unfamiliar yung number, hindi kilala. Bago mag-respond. So, ganun din sa Christian life natin. May unfamiliar call na yun, hindi familiar sa atin. Pero may tumatawag. Now, ang tanong, sasagutin mo ba? In 1 Samuel 3, ito, yung sa story na to, si Samuel, bata pa lang si Samuel, nung habang natutulog siya, bago pa niya makilala si Lord, natutulog siya. So si Samuel, tinawag siya ni Lord, sabi ni Lord, Samuel. Tapos nalimpungatan si Samuel. Sabi niya, akala niya, tinatawag siya ni Eli. So, lumapit siya kay Eli. Sabi niya, here I am, tawag mo po ako. Sabi ni Eli, hindi ka tatawag, tulog ka na ulit. So, tulog siya ulit. Ngayon, tumawag na naman si Lord, Samuel. Ngayon, nalipungatan naman si Eli, bangon siya. Punta siya si Samuel, punta siya kay Eli. Sabi niya, tawag mo po ako, nandito po ako, sabi niya. Ngayon sabi ni Eli, hindi kita tawag, balik ka na, matulog ka na. Ngayon, kasi si Samuel, hindi niya pakilala si Lord. Kumbaga, unfamiliar pa siya sa tinig, sa boses ni Lord. Kaya akala niya, si Eli tumatawag sa kanya. So yung third time, pangatlong beses, tinawag ni Lord ulit si Samuel. Samuel, ngayon bangon uli siya, punta siya kay Eli, gano'n ulit. Tawag mo po ako. Ayan, sabi ni Eli, hindi kita tawag. Tapos na-realize ni Eli, nung pangatlong beses, na ang tumatawag kay Samuel ay si Lord. So sabi niya, tulog ka ulit, kapag tinawag ka ulit, sabihin mo, nandito ako, Lord, kausapin mo ako. Diba? Magsalita ka sa akin. So ganun ang ginawa niya, natulog siya. Tapos tinawag ulit siya ni Lord. Sabi, pang-apat na beses, Samuel. Ngayon, this time, since alam na niya, kasi sinabihan na siya ni Eli na si Lord yon, nagsabi na siya, Lord, nandito ako, kausapin mo ako. And from that moment, ni-reveal ni Lord yung purpose, yung calling ni Samuel bilang prophet dun sa moment na yon. And the reason then why you are here is because God has called you for a purpose. And that is true. Kaya ka nandito ngayon kasi may purpose ka, may calling ka. And may malaking panawagan si Lord sa'yo. Meron kang specific na role dito sa church natin. Ngunit marahil, katulad ni Samuel sa story, unfamiliar ka dun sa call na yon ni Lord, di ba? And it could be that the Lord has placed the love of music sa puso mo. For example, kumbaga bata ka pa lang, meron ka ng pag-ibig sa music, gusto mo na yung music. O kaya naman, mahilig ka sa mga bata, sa kids, di ba? O kaya naman, sa puso mo, may burning desire ka na tumulong sa simbahan. Kahit hindi mo naman alam kung ano yung
gusto mong gawin or hindi mo alam kung saan ka pwedeng ilagay pero gusto mo lang tumulong. And maybe that is the Lord calling you. So ayun, that is the Lord calling you. So ang tendency, binabrush off lang natin, di ba? Parang pinagbabaliwala lang natin. Baka ako lang to. Diba? Hindi natin pinapansin. Pero similar sa story ni Samuel and ni Eli, one way for us to confirm na yung call ay galing kay Lord is to go ask our leaders. Diba? Kapag hindi ka sigurado kung yung dinedesire ng puso mo ay calling ba galing kay Lord, go ask our leaders. Yan sila Ate Abby, sila Tita Joke, yan sila Ate Angel. Go ask our leaders or go ask our pastor, sila PK, PAP Bell, si PJ, and they will confirm, seek their wisdom. No? And once confirmed that you have that call, you must respond. Ito na. Kulang ang call lang kasi, di ba? Dapat may response. And when I say respond, we must respond right. Kasi pwedeng mag-respond ka ng in a negative manner. Similar dun sa isang story sa New Testament, si Jesus, nung tinawag niya yung rich man, sabi niya, rich man, ano ka? Sumama ka sa akin, maging follower kita, pero benta mo muna yung ari-arian mo. So ang naging response ni rich man, malungkot siya kasi ang dami niya ari-ari, ang dami niya ibebenta. Nalungkot siya at lumayo siya, hindi siya sumunod kay Lord, di ba? So isa rin yung mga response. So we must respond right. O katulad, di ba, ng mga tawag na natatanggap natin sa ating cellphones. Let us choose right or sweep right. Kasi decline yung kabila, no? Let us choose right or sweep right to God's calling. Amen. So, for our second point, kulang ang call lang, dapat may love. And isa sa pinakamahalagang bagay sa pagmi-ministry ay love. Hindi lang dapat mahal mo yung yung ginagawa mo. Hindi lang dapat mahal mo yung yung ministry mo, dapat mahal mo yung taong pinagsisilbihan mo. Mahal mo yung taong kung para sa yung ginagawa mong ministry. Kasi yun yung point nung pag-ministry works natin, di ba? Pag-service natin, pag-act as servants natin, to love yung mga tao. Kasi you could be good at doing something and at the same time, you love what you do, pero you can still miss the whole point of your calling. And that is the reality. So, one example, you are called, halimbawa, to be a worship leader. So, magaling ka kumanta, and mahal mo yung ginagawa mo, but if you do not love people, hindi ka nagmamahal sa iyong kapwa, baliwala yung calling mo. You will miss the whole point of your calling. Sa amin naman, for example, sa mga intercessors or mga prayer ministry, di ba? We are called to pray. So we love praying. Lagi kami nagpe-pray. So may mga prayer meeting tayo, nag-join kami doon. But if we don't pray doon sa mga taong naka-hurt sa amin, if we do not pray para doon sa mga taong kinainasan namin ng konti or nakakiskisan, if we do not pray for those people, we can still miss the whole point of us being a intercessor, di ba? Kasi namimili tayo. So that is why love is very important sa calling natin. In Corinthians 13, one of my favorite verses, and could be my life verse, sabi doon, if I could speak all the languages of earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. Pang, pang, pang. Nag-ano ko worship lead ka dito, hindi ka nagmamahal? Bang, bang, bang. Ayaw walang tunog walang tunog. And if I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that could move mountains but didn't love others,
I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. Amen. You can be very great at something na you might find yourself successful, na unti-unti kang ine-elevate ni Lord, unti-unti kang pinopromote ni Lord dito sa aspect na to ng buhay mo. And nagiging successful ka, talagang lahat ng pabor, parang lahat ng blessings, parang yung kamay ni Lord nasa iyo, and yung mga taong na nakakakita sa iyo, napapapurihan si Lord dahil dun sa mga accomplishments mo. Pero kung wala kang pag-ibig, baliwala lahat ng mga pinagtrabahuhan mo. Ang ministry natin ay tulad sa Pilipinas. Mandatory na meron kang pag-ibig para mag-work. Ang ministry natin ay tulad sa Pilipinas. Mandatory na meron kang pag-ibig para mag-work. And as Christians, it is necessary na habang tayo ay nagsisilbi, habang tayo ay nagsiserve, tayo ay nagmamahal. And habang tayo ay lumalago or nag-grow sa pagsiserve kay Lord, dapat nag-grow din yung ating pag-ibig sa ating kapwa. 'Di ba? Huwag tayong maging yung masusungit na ayaw na natin ng kumausap ng bago, o pag may mga nagkakamali na mga baguhan, sinusungitan natin, 'di ba? So, huwag tayong ganon. Remember, God has called us to grow and not to grow cold. Remember, God has called you to grow and not to grow cold. Amen? Amen. Ang third point natin, kulang ang call lang. Dapat may urgency. So, kulang ang call lang. Dapat may urgency. One of the major issues na na-observe ko lang naman sa ating mga Christians ay we act like we have all the time in the world. Na para bang sigurado tayo na mahaba pa yung panahon natin dito sa mundo. Di ba? Sinearch ko tuloy, na curious ako. According to the latest study, ang average life expectancy daw ng mga Pilipino ay 72 years old lang. So that is the average. Pwedeng mas mataas, pwede ring mas mababa. Now, ilang taon na po tayo ngayon? Nasa kalahati ng life expectancy, sumobra ng konti, ilan na lang ang natitira? We do not know. And at that age, if you still do not know how to respond to your calling, hindi mo pa rin nagagawa yung pinaka-purpose mo dito sa mundong ibabaw, or worst ay hindi ka man lang sumubok na alamin kung para saan ka ba nabubuhay, kung ano ba yung purpose mo, kung ano ba yung dapat mong gawin dito sa earth. Now is the right time to respond to God's calling. Amen? So not next month, not next week, not tomorrow. Today, I encourage you to respond to God's calling. So, I'm sure kinakausap kayo ni Lord and nire-reveal sa inyo kung ano yung areas na yon, kung saan kayo pwedeng magamit. And respond to God's calling. Amen? In Psalms 39, verse 5, sabi doon, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam mo sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal. Sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. So, Panginoon, ipaalam mo sa akin kung ipaalam mo sa akin ang aking katapusan. So, nakakatakot yung prayer niya, di ba? Kasi parang pinagpe-pray mo, Lord, ipakita mo sa akin kung hanggang saan ako mabubuhay. But that is yung prayer ng gumawa ng Psalms.
Kasi na-recognize niya and na-realize niya yung brevity ng life, yung kaiksian ng buhay, na kailangan, alam ko kung hanggang kailan ako para lahat ng dapat kong gawin, ma-accomplish ko, matapos ko, bago man ako umalis sa mundo. So, kulang kung cool lang, pa-chill-chill lang, pa-easy-easy lang, huwag tayong pakulkul lang. Oo, hawak mo ang buhay mo. Kung anong gusto mong gawin, hawak mo buhay mo. Kung anong gusto mong unahin, it's up to you, nasa sayo. Hawak mo buhay mo. Kung anong gusto mo para sa sarili mo, kung anong gusto mo para sa pamilya mo, bahala ka, hawak mo buhay mo. Pero hindi kung gaano katagal. Kapag makulimlim yung langit, malapit na umulan, nagmamadali tayo kumuha ng mga sinampay natin. No? Kasi maulanan na eh. Kapag meron tayong work or meron tayong appointment, tas malilate na tayo, nagmamadali tayo magbihis. Kasi malilate tayo, ayaw nating malate. Di ba? Alam natin eh. Dahil alam natin yung taning, may urgency tayo. Alam natin eh. So pag malilate ka, pasok mo 8, 7:50 ka nagising, good luck. Magmamadali ka, di ba? So, parang ako lang yun So, magmamadali ka, di ba? Kasi alam mo, malilate ka, may taning. O, ganun din sa ating buhay Christians. Kung alam kaya natin kung hanggang kailan yung buhay natin dito sa earth, magpapaisi-isi pa kaya tayo? In Psalms 90 verse 12, sabi doon, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. O, magiging mas wais tayo kung marirealize natin na maiksi ang panahon natin dito sa lupa. Kasi kapag alam mo na maiksi, live life to the fullest. Pero syempre, hindi yung parang bara-bara lang. Live life to the fullest. Ibig sabihin, gagawin mo yung mga bagay na pinapagawa sa'yo ng ating Panginoon. Nagkakaroon ng urgency sa lahat ng gagawin natin kapag may taning. Kapag alam natin kung hanggang saan tayo dito sa mundo. And syempre, di ba, urgency, hindi sa mga bagay na material na hindi naman natin madadala sa langit. Urgency nga ang ginagawa mo, pero puro material na bagay naman. Kailangan by 50, by 40, may sarili na akong bahay, ganito na naabot ko, hanggang sa lahat ng effort mo, energy mo, binuhos mo na doon, matanda ka na, hindi ka na makapag-serve kay Lord, di ba? So, hindi yun yung urgency na tutukoy natin, kundi para dun sa mga bagay na eternal, para kay Lord, na hanggang sa langit, babaonin natin. Amen. God has been calling us, calling you constantly. Ever since ng ating buhay, tayo ay tinatawag na ng Diyos. But most of that time, hindi natin marinig kasi naka-silent mode tayo. Alam niyo yung silent mode? Yan ganyan na tahimik lang tayo sa gilid, na silent mode tayo. Pagka in-invite tayo na mag-serve kay Lord, sister, brother, kailangan namin ng volunteers. Silent mode lang tayo, ganito lang tayo. Diba? Steady lang tayo. Hindi tayo nakikipag-engage. Hindi man lang tayo nakikipag-hi, hello sa ating mga brothers and sisters. Hindi man tayo ngumingiti. Talagang silent mode, ganyan, parang cellphone. No?
Hindi mo mahanap kapag nawawala eh. Parang ganun tayo. Pag nawawala tuloy tayo, parang hindi rin nila tayo nahanap kasi parang hindi tayo nag-exist dito sa church eh. Sa church. God has been calling you constantly, pero yung iba sa atin, naka-airplane mode. Alam niyo ibig sabihin airplane mode? Andito tayo, lumilipad. Taas, nasa ere tayo. Ayaw natin mag-serve kasi dapat tayo yung pinagseservan. Diba? Naka-airplane mode iba sa atin. Wala naman siguro dito na pag sister, magwalis naman tayo. Walis lang walis naman tayo, linis tayo sa church. Linisan naman natin yung CR. Ang panghi, diba? Linisan naman natin. Ay, sorry, hindi ako pang linis-linis lang eh. Hindi yan para sa akin, di ba? Dapat ginagawa na nila yan para sa akin. Kasi matagal na sa church eh. Di ba? Naka-airplane mode. God has been calling you constantly. Mag-respond ka, pero you put Him on hold. Ibig sabihin, mag-respond ka, yes Lord, mag-join ako. Join ako dyan. Pero, di muna ngayon. Baka bukas, sa makalawa, pero di muna ngayon. Hold muna. Hold ka muna, Lord. Toot, 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 toot. God has been calling you constantly. Pero dinidecline mo yung kanyang call. You decline His call. Lord, ayoko mag-serve. Sila na lang. Papatayin mo si Lord God is calling. Papatayin mo, Lord, ayoko mag-respond sa calling. Sila na lang. Patayin mo, decline. Toot, 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 toot. God has been calling you constantly. Dinidecline mo yung call. And may tawag dito, automatic response na, di ba? May ganon. Automatic message ka sa kanya. So sinasabi mo, I'm too busy. I call you back later. I'm not available at the moment. Busy pa ako sa family ko. Ayusin ko muna, Lord, yung business ko kasi kailangan ko muna establish, tapos pagka okay na, saka na ako magsaserve sa'yo. Lord, yung unahin ko muna yung career ko. Kasi nag-uumpisa pa lang ako eh. Kailangan, ko muna yung career ko, palaguin ko muna yung sarili ko, tapos saka ako magsaserve kapag andito na ako, medyo mataas na ako, may position na ako, di ba? Mas malaki na influence ko, dyan na ako magsaserve. O Lord, unahin ko muna to, Lord, mamaya na, ito muna. Kaya na nila yan. Yun ang lagi natin ginagawa. Dinedecline natin yung call ni Lord. And toot, toot, decline ulit, toot, 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 toot. Too many reasons and not realizing na unti-unti ka nang nauubusan ng panahon until such time na hindi mo na marinig yung tawag kasi cannot be reached ka na. Dahil mag-respond tayo, brothers and sisters, sa mga calling natin. Mag-serve tayo kay Lord. Mag-serve tayo sa mga tao hanggat tayo ay may kakayahan. And I will end with this verse. In Romans 12:6, verse 8. Hear this. This is from the Lord. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well.
So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you the leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Amen. Can we all stand and pray? Heavenly Father, Lord, we thank you for your message today, Panginoon. Maraming salamat sa iyong buhay na salita. Panginoon, dalangin namin na kami ay mag-respond ng tama sa aming mga calling. Lord, dalangin ko na lahat ng gagawin namin na para sa iyo ay samahan namin ng pag-ibig sa kapwa, ng pag-ibig sa iyo. Panginoon, na bawat araw na gugugulin namin sa paninilbihan ay lalago din yung aming pag-ibig sa aming mga kapwa. Panginoon, dalangin ko na yung mga calling namin ay mag-respond kami ng may urgency, ng may pagmamadali sapagkat hindi namin alam kung hanggang kailan, hanggang saan, o kung hanggang kailan kami mabubuhay dito sa mundo. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig mo, sa biyaya mo, sa mensahe mo ngayong araw. Panginoon, pagpalain mo ang mga tao, Panginoon, na nakarinig na yung salita. Naway may mabago, Panginoon, and naway may mga seeds, Panginoon, na unti-unti mag-grow, Lord God, sa kanilang mga puso, Panginoon. Maraming salamat. Tinataas ka namin, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Let us raise our hands for the benediction. The Lord bless you and keep you. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace, but now and forever. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po.